Ako po si kapatid na Paul Bobares, kasalukuyan pong nakatala sa lokal ng Fairview. Ngayon po ay may tungkulin ako sa Kapisahan ng Buklod at diakono po. Ako po ay nakatapos ng BS Accountancy sa paaralan po natin sa New Era University. Kasalukuyan po akong real estate broker katulad po ng aking may bahay. Kami po ay dating nasa relihiyong protestante. Ang tatay ko po ay dating pastor ng protestante. Siya po ay may sensitibong posisyon sa sekta po ng protestante. Actually po may tinayo siyang isang samahan, no? Sabihin na po natin isang fellowship, Body of Christ Charismatic Fellowship. Yun po yung itinayo niyang sarili niyang grupo. Pinalaki po kami sa Biblia. Tinuruan niya po kami ng mga talata sa Biblia at karaniwan na po, no? Nagkakaroon po kami ng healthy exercise sa aming sambahayan. Nagpapalitan ng tanong ng mga bersikulo at kapitulo sa Biblia kung papaano ipapaliwanag, kung papaano aatakihin yung bawat bersikulo. Sasabihin po natin na medyo malalim sa pagkaunawa po namin, malalim yung pagkaunawa namin sa Biblia. Patungkol po doon sa aral ng protestante. Kasi nga po, isinisiguro bilang pastor na yung mga kanyang mga anak ay maalam pagdating po sa Biblia. Itinuro sa amin, magmula pagkabata namin, na may tatlong persona ang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yun po ay matagal naming ipinaglalaban. Bilang mga anak ng pastor, umabot po doon sa puntong nakikipagdebate rin kami sa mga ibang sekta ng protestante o ng ibang sekta ng relihiyon. Nagsimula pong mabago yung aming paniniwala nung nakarinig po kami at nakadalo minsan ng isang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isang kapatid po na matyagang naghikayat sa amin na dumalo dun sa gawain. Sa una, hindi namin pinaniwalaan yung kanilang sinasabi. Kasi talagang taliwas po doon sa aming paniniwala. Pero habang tumatagal, na dumadalo kami doon sa doktrina, nakikita po namin yung malaking pagkakaiba na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, kundi tao. Ngayon, kami po bilang mga nasa protestante, talagang nangangaral din, sinubukan po namin ihambing kung talagang yun ang nasa Biblia, yung sinasabi nila. Doon na po nagsimula yung confusion dahil maintindihan nyo, ilang taon na pinaniwalaan namin na tatlo ang Diyos. Ngayon, biglang nakarinig kami ng doktrina na iisa lang ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay tao. Talagang di namin matanggap. Dumating po doon sa puntong nagtatanong na kami ng pabalang. Minsan wala na pong direksyon yung tanong namin para lang masabi namin, teka, mali siya. Ganun po. Sa kalooban po ng Ama, dumating po doon sa puntong tinanggap po namin kung ano ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buong puso at buong pananampalataya. Magmula po nung natapos kami sa doktrina, dumating pa nga po doon sa pagkakataong tinatakbuhan po namin yung mga manggagawa at ministro. Natatandaan ko pa po noon, isa sa mga nagdoktrina po sa amin, ang kapatid na Bryce Tucker. Nung natapos po kami sa doktrina, tinanggap namin
kung ano yung pananampalatayang yun. Iba po yung naramdaman namin. Iba po yung approach ng paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang basta naniniwala ka kung ano sinasabi ng Biblia o kung ano yung sinasabi ng pastor. Sa paglilingkod na yan, kasama yung puso mo, kasama yung pananampalataya mo, kasama yung buong pagkatao mo. Kaya ramdam mo kung paano gumawa sa buhay mo ang Panginoong Diyos. Hindi po naging madali yung pagpapasya namin na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil po doon sa tatay namin. Biruin nyo, isang magaling na pastor, merong itinayong sarili niyang sekta, tapos yung kanyang pamilya ay mapapaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, yung pagtanggap una sa lahat, yun ang napakahirap. May mga pagkakataong sa mismo ay nandoon sa gawain sa loob ng aming tahanan at nakikinig dun sa pahayag ng pastor o ng ministro na nagbibigay po ng doktrina. Isang bagay na pinagtalunan po sa loob ng pamilya yung ganong pagkakataon. Pero nanaig po ko ano yung kalooban ng ama na kami, ang nanay ko po, ang aking 4 na kapatid ay mabautismuhan sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ito na yung totoong pananampalataya. Ito na yung totoong doktrina na kahit mismong ama namin sa dugo at laman, hindi niya kaya kaming pigilan. Kung ano po yung pasya ng aming puso na kailangan na kaming magpabautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo, kahit po siya, hindi niya kami mapipigilan Ang nasa isip po namin yung kaligtasan namin. Yung kaligtasan namin na wala nang iniintinding panahon at oras o relasyon sa mga pagkakataong yon ang nagdidikta na po sa amin yung pananampalataya namin na kailangan namin na umanib dahil kailangan naming maligtas. Hanggang ngayon, dama po namin sa aming sambahayan kung papaano niya kami sinasamahan. Nakatatawid po sa araw-araw, payapa yung aming paglilingkod. Nakatutupad kami ng tungkulin namin. Masigla ang aking mga anak sa pagtupad ng tungkulin. Sapat na yon para sabihin, hindi po kami nagkamali sa aming pagpapasya na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo.